Buno Tuturor! At ito na nga ang ating part 2. Sa video na to, maraming lalakaran na naman at muntik na akong maiyak niyan dahil sa sobrang sakit na talaga ng paa ko. Kaya pag nagpunta kayo sa Rome or nagpunta kayo sa Italy, ihanda nyo na talaga yung paa nyo. Ihanda nyo na yung pangmalakasang running shoes nyo. Para sa ating video ngayon, pupunta naman tayo sa Piazza di Spagna. Correct me if I'm wrong kung mali yung bigkas ko at tama kayo. And then yan, pupunta muna kami sa restaurant para mag-breakfast. Kasi wala pa kami breakfast ng asawa ko. Then yan, yung in-order niya, kung in-order ko Italian breakfast, siyang in-order niya ay iba, hindi siya nag-order ng isang set. Tapos yan kasi, lagi ako maraming natitira ako. So dahil Filipino tayo, nagbitbit ako ng aking Tupperware para i-take out yung matitira ko. Tapos yan, dapat pupunta kami sa Cappuccino Cave. Kasi hindi na kami natuloy kasi nga sarado pa sila and napalayo na kami ng asawa ko kaya hindi na kami bumalik. Kaya yan yung Piazza di Spagna. Sobrang ganda dyan. Tapos nakakatuwa dyan kasi yung fountain na yan, pwede kang uminom ng tubig or pwede kang kumuha ng tubig sa fountain na yan. So sobrang lamig ng tubig. Kaya yung asawa ko tuwang-tuwa siyang kumuha ng tubig dyan. Tapos yung ibang bata makikita nyo or ibang tourist na nagsha-shower sila or nagbabasa sila. Dahil sobrang init talaga ng mga oras na yan or nung araw talaga na yan, sobrang init. Tapos yan nga pala, nagpahinga kami ng asawa ko kasi may iyak na talaga ako sa sakit ng paa ko. Hindi ko na alam kung paano ko paihakpang yung paa ko. Tapos syempre after namin magpahinga, pupunta na naman kami sa next destination namin. Ayan naman, pupunta kami sa Castel Sant'Angelo. Correct me if I'm wrong again kung paano siya pinopronounce kasi baluktot nga ang dila ko. Ayan, pag naglalakad kami ng asawa ko papunta nga doon sa Castel Sant'Angelo. 16 euro ang entrance dito. Pero hindi ko alam na meron palang tunnel sa loob. So medyo nagpapanik ang brain ko kasi nga meron akong fear sa tunnel. So ayun, medyo kinakapos ako ng hininga pero buti na lang hindi siya ganun kahaba. Tapos ayan, pumunta na kami sa pinakaitaas and sobrang ganda ng view. Tapos pwede kang mag-coffee dyan. Tapos or kumain, ganun. Habang tinitingnan namin ng asawa ko yung view, napansin ko yung malaking church. Tapos sabi ko, daano ka ako yung simbahan na yun? Tapos sabi niya sa akin, teka lang, sabi niya, parang St. Peter Basilica na yun. Tapos tinignan niya kasi medyo malayo nga siya pero makikita niya na siya sa video. Tapos nung chinek niya nga St. Peter Basilica na siya, so Vatican na siya. Sabi ko sa asawa ko, kinabukasan pa niyan kami dapat pupunta. Sabi ko, tara daanan na natin kasi ilang hakbang na lang siya, nasa Vatican na nga kami. Pero bago kami lumabas ng asawa ko, tinignan pa namin yung mga ibang kwarto. Nakita namin sa ibang kwarto yung mga kwarto na nandoon yung mga ibang gamit ng mga naging pope. Tapos, pwede kayong pumasok doon sa loob, pwede nyo tingnan isa-isa siya. Tapos, hindi na rin kami masyado nagdagal ng asawa ko dyan kasi nga, gusto na namin puntahan yung Vatican kahit kinabukasan pa kami pupunta. Tapos, yan, tinitingnan-tingnan lang namin yung paligid kasi sobrang ganda talaga. Kaya kami pumunta sa Castel Sant'Angelo dahil yung asawa ko, first time niya din makakapunta dito kasi nga daw, nung nag-tour daw sila dati, medyo kinapos daw sila sa oras. Kaya gusto niya raw talagang puntahan to. Kasi sa labas pa lang naman kasi nito, sobrang ganda na. What more pa kaya kung nandun ka na sa taas or nandun ka sa loob. Sobrang ma-amaze ka. Pero yun nga, dahil nga medyo may takot ako sa tunnels, medyo nagpapanik yung brain ko. Tapos yan, picture-picture lang kami ng asawa ko. Tsaka tingin-tingin lang sa view kasi sobrang ganda nga. And then, pababa na rin kami ng asawa ko dyan para naman pumunta nga sa Vatican kasi hindi namin alam pala na katapat lang niya yung Vatican. So parang pag nakita niyo mahabang tulay doon, yun na yun, dire-diretsuhin niyo lang siya. Diretso as in diretso lang tapos sa Vatican na. Tapos iyan, pag exit niyo pala, ayun yung makikita yung room. Ang ganda ng room na yan. Kahit ang liit lang niya, sobrang ganda talaga ng mga paintings dito tsaka ng mga sculptures. Sobrang na-amaze talaga ako lalo na yung mga paintings sa mga dingding, ganon.
Tapos, after namin nga dyan, pupunta na kami sa Vatican. Iyan na yung Vatican. Alam nyo, naiiyak talaga ako nung nakita ko yun. Sabi ko, hala, ito yung nakikita ko lang talaga sa TV. Ito lang yung nakikita ko kapag, lalo na pag nagmimisa si Pope. Ito lang yung nakikita ko sa libro. Ito lang yung nababasa ko sa libro. Ngayon, nandito na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na dito ako dinala ng mga paa ko or dito ako dinala ng kapalaran ko. At syempre, hindi ko na rin papalagpasin at susubukan ko na rin tumapak sa dalawang bansa. Yung Italy tsaka yung Vatican. Kaya sabi ko sa asawa ko, tara, tumapak tayo sa dalawang bansa. Kaya yan. At dahil dyan, bibitinin ko muna kayo. Abangan nyo ang aking part 3. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Maria Handra, thank you for watching. Bye-bye!